Sa araw ng kaarawan, gumastos ako ng 4 na yuan para bumili ng sigarilyo gamit ang intimacy. Sinabihan ako ng manugang ko habang nakatutok ang daliri sa ilong ko. Sinasabi nilang magastos ako. Ngunit tila nakalimutan nila. Ako ang nagbayad ng paunang halaga para sa bahay na ito. Buwanang bayad sa kotse. Ako ang nagbabayad ng mortgage. Ako na ang bahala sa mga gastusin sa buhay. Yung kaunting pensyon mo, hindi pa sapat para sa sigarilyo mo. Bumibili kayo ng regalo para sa biyena ng basta-basta na 20,000. Pati ang 4 na pisong sigarilyo ko ay pinupuna pa. Ayoko na sa libreng yaya na ito. Sige na. Tatay, Pasensya na at nadumihan ang iyong sapatos. hindi ito tungkol sa sapatos, Tay. Ang intimate na damit ay para sa iyong pangangailangan. Kunin mo ito para bumili ng sigarilyo. Wala akong dalang pera nang umalis ako ngayon, kaya ginamit ko ito. Ang sigarilyong ito ay 4 na piso lang. 4 na piso lang iyon, hindi pera. Kung sa tingin mo ay kulang, hindi mo na kailangang ipaalam sa amin. Ngayon ay kaarawan ko. Nais kong bumili ng sigarilyo para ipagdiwang ito. Sa kaarawan, pwede nang gumastos ng walang kapararakan. Kung patuloy akong ganyan gumastos, walang kahit isang sentimo para sa gastusin sa buhay. Ako lang ang kumikita sa bahay, tatay. Hindi mo ba ako maintindihan? Mayroon akong 8,000 na pensyon bawat buwan. Lahat ibinabayad ko sa utang sa bahay at utang sa sasakyan. Nangangalap ako ng mga bote at nagbebenta ng mga basura para makatulong sa gastusin sa bahay. Sa huli, kahit 4 na piso na sigarilyo ay hindi mo pa kayang bilhin. Sige na, ibibigay ko na sa iyo ang 4 na piso ngayon, Dine. Ayos na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pagbibigyan. Huwag nang ulitin ang ganitong pagkakamali sa susunod. Mama, gutom ako. Gusto kong kumain ng mga rib na ginawa ni Lolo. Mabait. Bakit hindi pa tapos ang pagkain? Isang araw na nagtatambay sa bahay, walang ginagawa. Sige na, kumain na lang tayo sa labas. Tay, ikaw na lang ang kumain ng pagkain mo ngayon. Hindi na ako maghihiling ng reimbursement para sa mga gastusin sa buhay. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Nagsisisi ako sa aking mga pagsisikap na parang isang matandang baka. Para sa pamilyang ito, abala ako mula umaga hanggang gabi. Hindi lamang kalahating buhay na ipon ang naubos. Wala nang natirang kahit isang sentimo sa pensyon. Talagang kailangan kong magmuni-muni. Simula ngayon, hindi ko na kayang alagaan ang bahay na ito. Noong una, sinabi nilang dadalhin ako sa lungsod para mamuhay ng masagana. Sa totoo lang, gusto lang nila ng katulong na magbabayad pa. Hindi ko naman hindi naintindihan. Para lang kay Little Treasure. Para kay Xiaofi. Tinatanggap ko na lang. Tay, gusto ni Lin Fei na dalhin ka sa lungsod para mag-enjoy. Ayaw kong tumira sa syudad, hindi ako sanay. Tatay, matanda ka na. Hindi ako mapakali na mag-isa sa lumang bahay. Bakit hindi ka na lang makisama sa amin? Masayang masaya ang buong pamilya. Maaari pa rin tayong makita si Xiao Bao araw-araw. May mga pananim pa sa bukirin. Paano na ang lupa kapag aalis na ako? Hay, yung ilang ektarya ng lupa. Sa isang taon ng pagod at hirap, ilang pera ang makukuha ko. Dumating ka sa lungsod para mag-enjoy. Paminsan-minsan magluto. Saka, tulungan mo kaming bayaran ang ilang buwan ng bayad. Ang inyong pensyon ay nakatago lang din ba? Tay, hindi mo naman siguro pinapahalagahan ang pera, di ba? Paano naman posible, isa lang akong anak? Siyempre, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Salamat, Itay. Pagdating sa lungsod, tiyak na aalagaan ka namin ng mabuti. Jengo, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ang hidwaan ng biyenan at manugang ay talagang masalimuot. Talagang kailangan mo na. At saka, ano bang kasiyahan ang makukuha mo dyan? Sadyang pupunta ka para maging isang bayad na katulong. Alam ko. Pero isa lang ang anak kong si Xiao Fei. Kung hindi ako tutulong, sino pa ang tutulong? General, nanalo ako. Umalis ka na. Old Chen, oh. Hindi pa patay ang larong ito. Hahaha, bumalik ka. Ang pagbili ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 4 na piso ay isang pag-aksaya. Buwan-buwan, ang 5,000 na utang sa bahay ay naging normal na lamang. Magandang pagkain itong handog ngayon. Masarap ang abalon na may shrimp paste. Hindi na sayang ang mga natirang pagkain na ito. Ipinagtabuyan para sa tatay. Lily, mabuti ka pa. Palaging iniisip ang tatay ko. Mahalaga lang na alam mong mabuti ako.
Tama, malapit na ang bagong taon. Kailangan nating bumili ng magandang regalo para sa tatay ko. Nakakita ko ng isang tunay na leather na sinturon. Kaka 20,000 lang. Kailangan kong bumili, agad akong mag-order. Ano nang nangyari, na late na ba ang bayad sa mortgage? Pinahinto ng tatay ko ang mortgage sa bahay. Tatay, ito ang mga masasarap na pagkain na dala ko para sa iyo. Katatapos lang ay nagpadala na sa akin ng text tungkol sa utang sa bahay. Huwag kalimutang ibigay ha. Huwag mo akong gawing tagapaalala sa lahat ng bagay. Iyan eh, mukhang mga tira-tira lang ang natira sa inyo. Tay, paano mo naman nasabi yan? Ito ay isang bahagi ng aming taos pusong intensyon. May isa pang bagay. Sa bisperas ng bagong taon, darating ang aking biyenan at biyenan para magdaos ng salu-salo. Tandaan na ihanda ang mga pagkain. Kailangan gumawa ng 18 na putahe. Kulang kahit isa. Ayaw kong gawin. Nagmamalaki ka pa rin. Hindi ba tungkol lang ito sa 4 na pisong bayad sa pagiging malapit? Pinatawad na namin kayo. Pinatawad niyo ba ako bago niyo tinawag ang tao para kumain? Mayayaman, kumakain sa labas ng masarap na pagkain, hindi nag-aabala sa paghahanda ng hapunan sa bisperas ng bagong taon. Kaya mong isipin ang 18 na putahe. Tay, pamilya tayo. Huwag nang maging estranghero dahil sa mga maliliit na bagay na ito. Huwag maging estranghero. Sinasabi niyo na nag-aksaya ako ng pera sa pagbili ng sigarilyo sa halagang 4 na piso. Lumiko ka at hayaan mong magluto ako ng New Year's Eve dinner para sa iyong biyenan at biyenan. Ito ay tinatawag na hindi pagiging estranghero. Hindi naman pinapansin ng aking biyenan ang mga ganitong bagay. Wala ka namang ginagawa kaya gawin mo na lang ito. Ano bang masama sa pagluluto ng pagkain? Bawat araw ay nag-aalaga lang ako ng mga kalat mo. Maglaan ng oras para gumawa ng mga gawaing bahay. Sa bisperas ng bagong taon, kailangan mong magluto ng hapunang ito. Kahit ayaw, kailangan pa rin gawin. Ay, ito ang aking sariling mabuting anak. Tawagan mo ako para mag-book ng high-speed train pabalik sa Nayon ngayong gabi. Pasensya na, ubos na ang tiket. Pwede na rin ang bukas na walang patrol sa gabi. Tay, anong oras na ba? Bumili ka na ng mga sangkap. 18 putahe ngayong gabi. Dapat ito ay nasa pinakamataas na pamantayan. Kailangan lahat ng manok, pato, isda, alimango, at hipon. Ihanda mo na ang mga dekalidad na alak na nakatago. Tay, narinig mo ba? Ay naku. Magsimula na tayo. Huwag mong hayaan na maghintay ang mga magulang ko, narinig mo ba? Maging handa bago mag-6 ng umaga. Huwag mo akong ipahiya. Kahihiyan. Wala na ako, itong nakakahiya at matandang tao. Anong klaseng buhay ang kaya ninyong ipagpatuloy? Lolo, ay. Ay nako, bumigat. Tama ba ang mga magulang na nakaupo sa first class, komportable ba sila? Ayos lang, ito ay munting regalo bilang paggalang sa inyo. Bakit kailangan pang magbigay ng regalo kung kakain lang tayo? Dapat lang, mahigit 20,000 iyon. Kunin mo na ang pasalubong ng bata. Tia, Tingnan ang ekspresyon ng biyenan. Mukhang hindi siya masyadong nasisiyahan, ah. Saan na ang biyenan? Nagluluto sa bahay. Pinagawa ko sa kanya ang 18 na putahe. Mula umaga ay abala na ako, sige na, umalis na tayo. Gilong, babalik ako sa aming bayan para sa bagong taon ngayong taon. Talagang matagal na panahon na ang lumipas. Sa wakas ay babalik na kayo sa inyong bayan para magdaos ng reunion. Ako na lang mag-isa. Kailangan ni Lin Fei na samahan ang kanyang biyenan. Sobra na ang aking tunay na ama. Ilang araw na ang nakalipas, nagdaos ako ng kaarawan. Bumili ako ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 4 na piso. Itinuruan ako ng 2 sa ilong. Sumbatan akong magastos. Ay, talagang matatag ka rin. Kung gusto ko ng palitan, matagal na akong bumalik. Anong oras ka darating, susunduin kita. Kakain tayo ng reunion dinner sa bahay ko mamaya. Hoy, tatay ni Lin Fei. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ano bang bagay? Mahirap na nakarating ang biyenan at biyenan ko. Kailangan mong maghanda ng regalo para sa kanilang pagkikita. Ang halaga ng regalo ay hindi dapat bumaba sa 50,000. Ano?
Tay, bilisan mo nang pumunta sa mall para bumili. Iyan may oras pa. Isang 50,000 na pagkalugi, akala mo ba madali lang yan? Ito ang dapat mong gawin. Napakababa ng presyo, pero ang nawala ay ang aking mukha. Ang iyong mukha. Sa mga nakaraang taon, ang mga kinakain at ginagamit sa bahay. Saan ito hindi galing sa pera ko? Saan ka kumuha ng mukha mo? Ang pera mo ay hindi ba pera ko rin? Tay, matuto ka sa biyanan ko. Hindi siya kailanman ganito. Kaya nga hindi siya gumastos para sa iyo ng kahit isang sentimo. Tatay, ulitin ko. Ang regalo ko para sa biyanan ay hindi dapat bumaba sa 50,000. Bilisan mo at bumili ka na. Pag bibili ka ng regalo para sa biyanan, agad na 50,000. Binibili ko pa lang ang sigarilyo na 4 na piso, pinapagalitan na ako. Gaano katagal mo pa ba kailangang alalahanin ang mga maliliit na bagay na yon? Hindi ka ba pwedeng maging mas mapagpatawad? Ang mga maliliit na bagay ay ang mga piraso ng sakit na yon. Sobra na ang pagkabigo ko sa'yo. Ang galing ni Xiao Bao, hahaha. Nakaayos na ang unang dugo. Ana, Xiaoli, saan ako matutulog dito? Ayos lang iyon. Magandang ventilasyon ang hangin sa sala. Ayos lang, haha. Anong nangyari dito? Sabihin mo na kay Dad. Lahat ng mga kaibigan at katrabaho ko ay may sasakyan na. Ako lang ang wala. Gusto kong bumili ng isang sasakyan. Pero kulang ang pera. Gaano kalayo ang kulang, dadagdagan ka ni Papa? Kulang ng 100,000 sa down payment. Buwanang bayad 5,000. Tatay, bibigyan kita. Tatay, pwede tayong lumabas at magdiwang pagkatapos nating pirmahan ang kontrata sa sasakyan. Sige na, tatay. Hindi mo na kailangang pumunta. Huwag sayangin ang mga gulay sa bahay, hahaha. Tatay ay nag-aaway dahil sa mga maliliit na bagay. Bakit mo pinapansin ang mga maliliit na bagay na ito? Ito na ang huling patak ng tubig na nagpasira sa akin. Ayaw ko nang ipaliwanag pa sa'yo. Kailangan mong ihanda ang regalong ito. Walang pag-uusap dito. Kaya't maghintay ka na lang ng mabuti. Para sa inyo, magtatrabaho ako tulad ng isang baka o kabayo. Gusto kong makita kung paano ninyo maayos na ipagdiwang ang taon na ito. Bakit naglakas loob ang tatay ko na Kot ang tawag ko? Bakit hindi pa kayo umaalis? Bakit ka pa nag-aantay? Tara na, tara na. Tatay, huwag ka nang magalit. Sa gitna ng bagong taon, huwag mong gawing hindi masaya ang lahat dahil sa'yo. Bilisan mo ang pagluluto ng pagkain. Bilisan mo na ang pagbili ng regalo. Ayos na tayo kahit na nagkasakitan tayo. Kung ikaw ay may kaunting nakakahiya na kilos ngayon, huwag mong isipin na batiin ka ni Xiao Bao sa bagong taon. Punta na tayo sa mall. May mga benepisyo ka ba sa bagong taon? Bumalik ka na agad. Nasa ganitong oras na. Naisip mo pa rin ang tungkol sa pera ko. Kung hindi mo nakikita, hindi ka mababahala. Wala nang pakialam sa kung anong nangyayari sa inyo. Bakit hindi pa naipapasa ang pera? Nakapag-transfer na ba ng pera? Kulang pa ng ilang libo para sa relo na binibili ng tatay ko. Maaaring abala sa pagluluto at hindi nakakita. Tawagan mo na at magtanong. CJ, Magandang araw, ang teleponong inyong tinawagan ay naka-off. hindi makapaniwala na naka-off ang cellphone ng tatay ko. Si Linfei ay dumating na, mukhang napakamahusay. Magandang panlasa ng Ginoo. Sige, ibabalot ko na ito para sa inyo, sandali lang. Ito ay magkano? Ito ay isang klasikong modelo na kasalukuyang nagkakahalaga lamang ng 80,000. Paano ang 80,000? Kung mahal, ayos lang, tatay. Hindi ko yon ibig sabihin. E di hindi na magbabayad. Sige, gamitin mo muna ang credit card. Bumalik ka at ibenta mo yung lumang relo ng tatay ko. Sige, umuwi na tayo para kumain ng hapunan sa bisperas ng bagong taon, haha. Paalam, Linfei. Nang makita niyo ako, nakauwi na ako. Nandito na ang mga magulang, salamat sa inyong pagod, buti na lang. Tay, buksan mo na ang pinto, nandito na kami. Maaaring nagluluto siya, nasa susi na. Ba? Wala pang pagkain. Hindi ba't sinabi mong may 18 na putahe? Nasaan na, kahit dahon ng gulay wala akong nakita. Xiao Fei, ganito ang paraan ng pagtanggap ng bisita sa bahay niyo. Hindi ganito. Sinasabi ko na pinagawa ko sa tatay ko na tumawag ako.
Ang teleponong iyong tinawagan ay naka-off. Ano bang ginagawa ng tatay ko? Mabuti na lang at nakabalik ka. Nakahanda na ang mga sibuyas, mag-enjoy tayo ngayong gabi, tayo lang dalawa. Alam mo pa rin ako, hahaha. Hindi ka hinanap ng anak mo. Wala, siguro hindi niya alam na umalis ako. Tingnan mo, andito na. Tay, nandyan ka ba? Saan ka na? Bumalik ka na at magluto. Naghihintay ang buong pamilya. Naghihintay kami sa'yo, magluto ka na. Linfy, nagkamali ka ba ng pagkaintindi? Tay, sa mga taong ito. Naglaba ako para sa'yo, nagluto, at nag-alaga ng mga bata. Pakibayaran ng utang sa bahay at utang sa sasakyan. Nagsabi ka ba sa akin ng isang magandang salita? Nagbigay ka ba sa akin ng magandang mukha? Ngayon ay mabuti na. Isang regalo na nagkakahalaga ng 5,000 sa bawat salita. 18 na putahe para sa pagsalubong ng bagong taon. Alam mo ba kung gaano kapagod? Alam mo ba? Nagtipid ako ng 1 buwan para makapag-ipon ng 500 piso. Kaya tumigil ka na lang sa paggawa. Bakit habang tumatanda ka, lalo kang nagiging mas masino? Iyan masyado akong mapaghimagsik. Hawakan mo ang iyong konsensya. Sa mga taong ito, paano ko ba ikaw tinrato? Paano niyo naman ako tinrato? Huwag nang pag-usapan ng hapunan sa bisperas ng bagong taon ngayong gabi. Mula ngayon, kayo na ang magluluto sa bawat pagkain. Ay naku, Hoy hoy! Nagmamalupit ang tatay ko. Umalis sa bahay at sinadyang hindi magluto ng hapunan sa bisperas ng bagong taon. Alam niyang darating kami pero sinadya pang umalis ng bahay. Walang modo at hindi marunong ng asal. masyado kang mabait sa tatay mo, di ba? Pasensya na, nasanay siyang spoiled. Sala lahat ng tatay ko. Kasalanan ko rin na hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Lalabas tayo para kumain ng masarap na pagkain. Dahil pinili niyang tumakas mula sa bahay. Hindi na natin siya kailangang alalahanin. Nakatulog ako ng mahimbing. Sa wakas hindi na kailangang maaga. Nagluto na ako ng almusal para sa buong pamilya. Bumalik na rin ang pribilehyo ng matulog ng mahimbing. Ay, hindi ba't si Linjiang mo ito? Narinig kong bumalik ka mula sa lungsod. Kamusta ang buhay mo? Huwag mo nang banggitin, nagtrabaho ako sa lungsod ng parang hayop sa loob ng maraming taon. Iyan walang magandang sinabi. Mas mabuti pa sa bukirin. Malaya at masaya. May sariling kapalaran ang mga anak at apo. Hayaan na lang silang mag-isa sa kanilang nakaraan. Nagsikap tayo ng higit sa kalahating buhay. Dapat na tamasahin ang buhay. Na, simula ngayon ay dapat para sa sarili na lang mabuhay. Kailan mo balak sumali sa aming Tai Chi Fleet? Kailangan mo munang payagan akong bumili ng isang espada. Anong bibilhin mo, ibibigay ko sa'yo. Pagtatatag ng bansa. Hindi ko akalain na ganito kakasikat, haha. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Tingnan mo, anong sinasabi mo, matagal na akong naghihintay sa'yo. Patay na, haha. Hindi na ako makapaghintay. Matagal ng kaibigan. Kakabalik mo lang ilang araw na ang nakalipas. Bakit kailangan mo na namang umalis? Baka naman nagpakumbaba na siya sa anak niya. Normal lang ang yumuko. Siyempre, sa hinaharap, kailangan pa rin nating umasa sa anak para sa ating pag-aalaga. Hay, hindi ito katulad ng iniisip niyo. Hindi ako babalik na nakayuko sa pagkakataong ito. Kailangan kong ibalik ang mga bagay na sa akin. Pagtatatag ng bansa. Huwag ka nang magpakamaawain sa pagkakataong ito, mag-relax ka lang. Hindi mangyayari yon. Linfei, kailan ba darating ang in-order mong pagkain? Naghihintay na ako, sobrang gutom na ako. Malapit na, 1 kilometro na lang. Sa gitna ng bagong taon, tinawag mo kami. Araw-araw tayong pinapakain ng takeout. Linfei, hindi mo pa ba naiisip ang solusyon? Paalala sa pagkaantala ng bayad sa bahay. Gusto lang ng tatay na gamitin ang paraang ito para mapababa ako ng ulo. Hindi ko kailanman gagawin yon. Tatay, sa wakas alam mo na ang pagbabalik. 1 linggo ng overdue ang mortgage. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang sweldo card. Pupunta ako para bayaran. Nasa bahay na lang ang sweldo kong card. Sige, gagamitin ko na lang ang cellphone ko para magbayad. Masyado namang hindi ka pani-paniwala ang ginawa mo, Biyenan. Sa gitna ng bagong taon, umalis ka sa bahay, ayos lang yon. Siya ay iyong tunay na anak. Karapatan mo lang na bilhan siya ng bahay. Paano mo nakalimutan kahit ang utang sa bahay?
Hindi ko kayang magkaroon ng ganitong anak. Gusto mo bang ibigay ito sa iyo ng libre? Talagang hindi maunawaan. Tatay. Binago mo ang password. Gusto ko lang palitan ang password ng sarili kong card. Tay, bakit hindi ka marunong makisama? Sa gitna ng bagong taon, nagdulot ito ng hindi pagkakaintindihan sa lahat. Ngayon pati ang mortgage, hindi mo na ako tinutulungan. Baka naman masyado akong mabait sa iyo sa mga nakaraang panahon. Napalambot kita. Napabayaan. Sino ba talaga ang nagpalambot sa kanino? Inalagaan kita ng 28 taon. Hindi 28 araw. Ano na ang nangyari? Kayo ay parang mga utos na madaling sundin at talikuran. Hayaan niyo akong bumili ng bahay at sasakyan para sa inyo at bayaran ang utang sa bahay. Kahit nagbabayad ako ng utang sa sasakyan, wala man lang kayong ibinigay na kwarto para sa akin. Isang kama lang para sa mga pulubi. May 3 silid lang sa bahay. Isang kwarto para kay Xiao Bao. Ang isa pa ay silid-aralan. Lahat ay kapaki-pakinabang. Hindi naman ito hadlang na nakatira ka sa sala. Madali ring makapasok at makalabas. Bakit hindi? Siyempre, kaya yan. Simula ngayon, dito ako nakatira. Tay, ito ang kwarto namin ni Lily. Paano ka makakapag-stay dito sa down payment? Ako ang nagbayad ng utang, ako ang magbabayad nito. Sa bahay na ito, ako ang magdedesisyon kung saan tayo titira. Hindi ko pa kailanman nakita ang isang tao na kasing walang katuwiran mo. Bakit kailangan maging ama ay sa sahig na lang matulog? Bilang ama, karapat-dapat lang na kumain ng mga tira-tirang pagkain. Karapat-dapat lang na humitit ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 4 na piso. Karapat-dapat lang kayong utusan at gamitin ng gamitin. Maaari bang tawagin iyon na paggamit? Ibinibigay namin sa iyo ang pagkakataong magningning at magpakita ng iyong halaga. Wala kang alam. Kung ganon, pakikuha na lang ang pagkakataong ito. Hindi ka talaga makatuwiran. Tatay, paano mo naman nasabi yan? Ayaw ni Lily na pumasok ka sa kwarto namin. Lumabas ka muna. Kung may sasabihin ka, mas mabuti pang lumabas ka at sabihin ito. Kaya't ikaw na ang bahalang magbayad sa mga susunod na utang. Tingnan mo, sa wakas ay nahulog na ang matandang puso. Ano bang sinabi ko? Walang mabuting intensyon ang tatay mo. Gusto lang niyang gamitin ang pera para kontrolin ka, Liang Jiagong. Sobrang makasarili mo naman. Gamitin ang utang sa bahay para pahirapan ang anak. Ito ay isang bagay na kayang gawin ng isang tao na halos 6 na puna. Ako ay makasarili. Sila ay nagpakasal na may 3 ginto. Lahat ng gastos para sa kasal, mula sa dowry hanggang sa salo-salo, ako ang nagbayad. Nagbigay ka ba ng kahit 1 sentimo? Walang ibinayad, kaya't huwag ka nang magreklamo dito. Bumaba ng ulo para mag-asawa, tumataas ng ulo para magpakasal ng anak na babae. Iyan ang dapat ninyong bayaran mula sa timog. Yung mga bagay na yon, hindi ko na lang isasama sa usapan. Ngunit ako ang nagbayad ng lahat ng down payment at loan para sa bahay na ito. Hindi sa akin ang bahay. Hindi ba sa pamilya Wang nyo yon? Ay naku, tatay, hindi pa tapos ang taon. Kailangan bang pagtalunan pa ang mga ito ngayon? Tama. Ano na? Tatay, binigyan ka namin ng pagkakataon na makapag-ambag sa pamilyang ito. Hindi ko akalain na hindi mo talaga nauunawaan ang aming mabuting intensyon. Dahil sa sobrang makasarili mo, hindi na kita kailangan. Ako na ang bahala sa mortgage ng bahay. Ganun nga. Parang hindi ka namin kayang mabuhay kung wala ka. Isang matandang tamad na laging kumakain at walang ginagawa. Matagal nang ayaw ng nanay na mag-alaga. Tatay, maaari ba akong humiram ng kaunting pera sa'yo? Kamakailan lang ay medyo masikip ang budget ko. Pagkatapos kong makatanggap ng sahod, agad kitang babayaran. Maliit na bagay, tatay. Talaga namang mabait kayo sa akin. Hindi tulad ng ilang tao na namamatay na hawak ang supot ng pera. Gusto kong makita. Kaya ba niyang dalhin ang perang iyon sa loob ng kabaong? Tama ang ginawa ko sa pagpunta. Magkano ang buwan ng bayad mo sa bahay? 5,000, napakarami niyan. Tatay, hindi mo ba sinabi kanina si Xiao Fei? Alam mo rin naman iyon. Mama, hindi maganda ang katawan mo. Buwan-buwan ay kailangan nating gumastos ng malaking halaga para sa gamot. Mga ilang daang piso ay okay na. Talagang medyo nahihirapan kami sa 5,000. Hindi kami hindi tumutulong sa'yo, Xiao Fei. Sa puso namin, ikaw ang aming anak. Pero ang sakit na ito ng ina ay naging pasanin sa iyo. Mama, patawad. Huwag ka nang umiyak, Bianan. Bakit mo sinasabi ang mga ito ngayon? Masama ito sa katawan. Hindi ka mamamatay sa sakit mo kahit hindi ka uminom ng gamot ng ilang beses. Kailangan nating magtipid. Una, tulungan mo si Xiao Fei na bayaran ang utang sa bahay. Tay, tingnan mo si Bianan. Tingnan mo rin ang sarili mo. Mayaman siya pero sinasadya niyang hindi ako tulungan. Kung ganon,
Itong bahay ay parang inuupahan ko na sa'yo. Nabanggit na ba ang upa na 5,000 sa isang buwan? Pagkatapos sabihin, umalis ka na agad. Basta lumabas ka na. Ikaw na tao. Lumabas na nga. Linfei. Linfei. Hindi ba talaga nakatayo ang tatay mo sa kwarto natin? Huwag magmadali, hintayin mo ang sweldo ko sa susunod na buwan. Ibalik mo na lang siya sa kanilang bayan. Bodo ka ba? Sino ang magbabayad ng mortgage pagkatapos niyang umalis? Anong gagawin natin? Hindi ba may bahay ang tatay mo sa kanilang bayan? Pabayaan mo siyang ibenta ito. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ay sapat na para mabayaran natin ang utang sa bahay. Ang natitirang pera ay ibibili ko ng sasakyan ang kapatid ko para sa kanyang kasal. Saan naman titira ang tatay ko? Siyempre, kasama tayo nakatira. Kahit na marami siyang kapintasan, hindi rin ito mabuti para sa iyo. Pero hindi ko ito isasaalang-alang. Hindi ba't lagi kong iniwanan ang kamping na kama para sa kanya? Si Lily ay talagang nag-isip ng mabuti para sa'yo. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Buti na lang at sinunod ko ang payo ni Weidong noon. Nang ibalik ang bahay na ito, isinulat ang pangalan ko. Pero sigurado akong akala pa rin nila na kanila ang bahay na ito. Linfei, sa puntong ito, huwag mo rin akong sisihin kung ako'y walang awa. Ibebenta ko na ang bahay na ito. Bakit ngayon ka lang umuwi? Malapit na akong mahuli sa trabaho. Wala akong pakialam sa agahan dahil ako ay nangungupahan. Hindi ba't dati, ikaw ang nagdadala ng almusal para sa tatay mo? Noon iyon dati. Ngayon, isa na lang akong umuupa, Dad. Tama na. Hanggang kailan ka magmamaldita? Sino ang nagtatampururot sa iyo? Ito ay katotohanan. Sige na, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Tara, lumabas tayo at kumain. Hindi ko na kaya ito. Nagsisimula pa lang ito. Tay, bakit hindi ka naglaba? Siyempre, naglaba ako. Kayo na lang ang maglaba. Paano ang hapunan? Pagod na kami ni Lily buong araw, bakit hindi ka man lang nagluto ng pagkain? Bakit ako magluluto para sa inyo? Nagbayad ka ba? Nagtrabaho kami ni Linfei ng isang buong araw. Naglalaro ka lang sa bahay buong araw. Ano bang masama sa paggawa ng mga gawaing bahay? Sino ang gustong gumawa, gawin nila. Basta't ayaw ko namang gawin. Hindi rin ako obligadong gumawa. Tatay, saan ka pupunta? Hindi dahil wala kayong makain, wala rin akong makain. Naghihintay na sa akin ang aking matagal ng kaibigan. Tingnan mo ang iyong tatay. Hindi ba't nagbayad lang ng 5,000 na utang sa bahay? Talagang akala niya ay siya ang may-ari ng lahat. Hindi nagluluto at hindi rin naglilinis ng bahay. Talagang naghihintay siya na alagaan namin siya. Sige na, mag-isip ka naman ng solusyon. Oo, sa tingin ko. Hala, nasaan ang susi ko? Kanina lang ay nandito ito. Tay, nawala na naman ang susi. Kamakailan lang, hindi mo na lang ito nakakalimutan kundi iyon din. Sandali, salamin, sandali, susi, tatay. Baka naman hindi ka na nagkakaedad ng maayos. Nakakagulat, bakit nandito ang susi sa bulsa? Talagang nalito ako, Tay. Hindi ito pwede. Baka pumunta tayo sa ospital para magpa-check up. Sasama kami sa iyo. Anong ospital ang pupuntahan? Ayos lang ako. Saan na ang cellphone ko? Hay, hindi ba nasa kamay mo lang yan? Talaga namang ikaw ang dahilan ng mga problema araw-araw. Hindi ba nakasara ang pinto ng bahay ko? Ay, kailangan kong bumalik at tingnan si Laulin. Gaano nakatagal kang ganyan? Naisip ko rin yon. Kamakailan lang, parang lumalala ang aking memorya. Baka nga ay senyales na ng demensya. Tuwing umuwi ako, dito ko nilalagay ang susi. Ngunit kamakailan lang, lagi na lang nasa bulsa ang susi. At mayroon pang mga gamot na ito. Dati ay maayos kong naihahanay ang mga ito. Ngayon, magulo na lahat. Matandang Lin. Tuwing hindi ka makaalala. Nandyan ba si Wang Li? Nang sabihin mo iyan, mukhang totoo nga. Nasaan ang salamin ko? Kanina lang nandito ito. Tay, nandito lang ito sa coffee table, di ba?
Mukhang totoo nga. Tay, hinahanap mo ba ito? Huwag magkalat kahit hindi mo ito makita. Nasa banyo na lahat. Banyo, si Laolin. Kitang-kita natin na ito ay malinaw na gamit ni Wang Li. Sinasadya niyang itago ang iyong mga bagay. Sa harap mo ay matutulungan kang mahanap. Pipilitin kang isipin na may problema ka sa isip. Ang puso nila ay dapat parusahan. Naiintindihan ko na. Gusto nilang isipin kong may problema ako dito. Gawing pasyente ako. At pagkatapos ay natural na maging tagapag-alaga ko. Sakupin ang aking pensyon at bahay. Sobrang labis na ito. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang sumunod ka sa kanilang plano. Samahan silang magpanggap sa isang palabas ng pagkasira ng isip. Mas mabuti kung mas maging katulad nito. Hintayin silang magpakita ng mas maraming pagkakamali. At pagkatapos ay tiyak na tama ang tama. Tama ang sinasabi mo. Pagtugon sa makamandag na ahas. Ang pinakamagandang paraan ay hindi ang pagbato gamit ang stick, kundi maghukay ng bitag para siya na mismo ang pumasok dito. Uy, Xiaofi. Bakit hindi bumalik ang nanay mo, nasaan na siya? Tay, anong sinasabi mo? Namatay na ang nanay ko 10 taon na ang nakalipas. Ay, Xiaofi. Nakita mo ba ang baso ko? Kakatapos ko lang ilagay ito dito. Hindi naman siguro totoo ang tatay natin. Mukhang nagkaroon na ng problema sa isip. Ang matandang ito ay talagang nagiging baliw na. Talagang tulong mula sa langit ito. Strange, there was still a signal just now, Dad. Pumunta na ako sa trabaho. Huwag ka nang umalis sa bahay, manatili ka lang dito. Mababa ang internet sa bahay. Mabagal ang telebisyon. Maghahanap ako ng tao para ayusin ito. Bahala ka na sa gusto mong gawin. Teka, umalis na sila lahat. Sige, umakyat ka na. Sabi ni Uncle Lin, sinabi na rin sa akin ng tatay ko. Huwag mag-alala, tutulungan ka namin sa pagkakataong ito. Doon ang pinaka-nakatabong lugar. Nakatago ang pinhole camera doon. Tiyak na hindi nila matutuklasan ang iyong mga galaw. Nagawa na ni Tiolin. Direktang nakakonekta ang kagamitan sa iyong mobile API. 24 na oras na tuloy-tuloy na pag-record. Wang Li, gusto kong makita kung ano ang kaya mong ipakita. Kapatid, yung matanda ay lalong lumalala ang kondisyon ng kanyang isip. Mukhang tama na ang oras, ate. Matagal na akong nag-aantay. Nahanap na ba ang tao? Nahanap na. Basta bayaran mo siya, kahit anong sabihin niya, sasabihin niya. Hintayin na maniwala ang iba sa matandang iyon. Nagkaroon ng demensya sa katandaan. Diretso na siyang ipapadala sa hindi makakayanan ang lugar na iyon ng mental hospital sa loob ng ilang taon. Mabilis na matatapos ang lahat. Asawa, napapansin kong parang hindi na maayos si Dad lately. Nag-imbita ako ng doktor na tingnan sa bahay. Kung sakaling hindi na talaga malinaw ang isip ni Dad, mabuti na ring makapag-intervene sa paggamot ng maaga. Diretso bang pumunta sa bahay? Hindi ito maganda, di ba? Hindi mo naiintindihan, ngayon ay kailangan munang mag-obserba sa bahay. Ginagawa ito para sa kanyang kabutihan. Kung sakaling malito ang isip, paano na kung naubos na ang lahat ng pera at naloko kami? Sino ang magbabayad ng utang sa bahay at utang sa sasakyan? Gagawa tayo ng medical certificate para sa kanya. Ito ay katulad ng hindi tuwirang pagprotekta sa kanyang ari-arian. Sige, isang paglilitis laban sa aking pamilya. Malapit na magsimula ang paglilitis. Ngunit hindi nila alam na handa na ako. Pakiusap parang panaginip. Ang tatay ko, na isang tagapamagitan, ay sobrang nakakalimot kamakailan. Kakatapos lang niyang magsalita, agad na niyang nalimutan. Kamakailan lang ay tinanong pa niya kami kung nasaan ang kanyang asawa. Mahigit 10 taon nang patay ang nanay ko. Sobrang nakakatakot. Mahalaga na ang kanyang pensyon ay nasa kanyang sariling kamay pa rin. Kung sakaling isang araw ay mapansin siya ng mga manloloko, ano na ang mangyayari sa pamilya natin? Noong nakaraan, mukhang normal pa ang matanda. Mas mabuting magpatingin muna tayo sa doktor. Ginoo, ilang taon na po kayo ngayon? Kumain tayo ng dumpling ngayon. Alam niyo ba kung anong taon na ngayon? Alam. Tama ba, 1988? Nang taong pumasok ako sa workshop bilang direktor, tingnan mo. Naging malabo na.
Tay, hindi mo naman talaga. Batay sa paunang pag-uusap, si Ginoong Lin ay talagang may mga tipikal na sintomas ng demensya. Tay, lahat kami ay para sa ikabubuti ninyo. Pirmahan niyo ang salina ito. Sa hinaharap, ipagkakatiwala na namin ang pensyon mo. Maging masaya ka na lang sa iyong pagretiro, okay ba? Hahaha. Magaling ang inyong pag-arte. Ngunit ngayon, ako na ang susunod. Basta't makumpirma ang sakit na Alzheimer. Kukunin ko ang pera niya at bibilhan kita ng sasakyan at bahay. Bakit mayroon ka nito? Ano bang nangyayari kay Wang Li? Totoo ba talaga ito? Ano kung totoo? Wala bang mali kung tinulungan ko siya sa kanyang pagiging tanga? Paano ako nagkaroon ng ganitong kalagayan? Mas alam mo kaysa sa sinuman. Ikaw, matandang masungit. Huwag mo akong siraan ng walang dahilan. Akala mo ba ito lang ang ebidensya ko? Anong ibig mong sabihin? Ngayon, sabihin mo ng malinaw sa harap ng lahat. Paano ako nagkaroon ng demensya? Kung hindi, meron pa akong ibang bagay. Wang Li, sabihin mo ng malinaw. Wang Li, sabihin mo na agad. May mga problema, tutulungan ka namin. Wala akong alam. Matanda na siya. Walang kinalaman sa akin ang pagiging makakalimutin. Kung ganon, huwag mong sisihin ang aking mga tao kung hindi sila magpapakita ng awa. Hoy, Kuya Huang. Hintayin mong patunayan na si Min Jiangwu ay nagkaroon ng demensya. Siyempre, hindi mawawala ang mga benepisyo mo. Ito na ang sinasabi mong nalito na ang tatay ko. Lin Fei, makinig ka sa akin. Nakita mo rin dati na naghanap si Dad ng salamin sa lahat ng dako. Ang video na ito ay isang peking video na ginawa niya. Maaari mo itong dalhin para sa pagsusuri. Totoo ba o hindi? Isang isip lang at alam mo na. Lin Jiangwu o nagkamali ka ng bilang. Wang Li, tao ka pa ba? Siya ang naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga ng mga bata para sa iyo ng tatay ko. Ngunit iniisip mo pa rin ang kanyang bahay at pensyon. Gusto mo pa siyang ipadala sa mental hospital. Kinain ng aso ang iyong konsensya. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa iyong bibig. Hindi mo ba naiisip na mapagkunwari ka? Kahit gaano pa ako ka-hypocrite. Hindi rin naman pwedeng ipasok ang tatay ko sa mental hospital. Maaari ba akong sisihin dito? Hindi ba't siya ang nagpilit sa akin? Tumahimik ka, hindi ka pa ba nahiya? Tay, wala talagang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Ngayon mayroon kang 200 na pwedeng piliin. Unang pirma sa kasunduan ng diborsyo. Umalis na walang dala. Lumayas ka sa bahay ko. Magkikita tayo sa korte sa susunod. Magandang araw sa lahat. Ako si Chen Weidong, ang abogado ni Ginoong Lin Jiangwu. Lahat ng mga naipakitang audio at video kanina, nagawa na namin ang pag-iingat ng ebidensya. Yan Ye, Wang Li, Ginoong Wang Qiang, Dr. Wang Tagasuri Zhang. Kayo ay inakusahan ng sabuatan sa pandaraya. Abogado, inaapi ako. Wala akong alam, na. Ako ay isang aktor lamang. Wala akong kinalaman dito. Kayo talaga ang mga mababait kong anak na babae. Nawala mo na ang dangal ng pamilya Wang. Lily, talagang pinabayaan mo ako. Hindi ba't lagi na lang akong pinapahiram ng pera ng kapatid ko? Nakarating ako sa puntong ito dahil sa inyo. Pinipilit ka, kaya't kami ang sinisisi mo. Parang wala na akong anak na babae. Hindi kayang mawala ng pamilya Wang ang taong ito. Huwag niyo akong iwan. Alam ko na talaga ang aking pagkakamali ngayon. Hindi na ako mangahas muli. Pwede mo ba akong patawarin? Ngayon, sino ang pipiliin mo? Tatay, nagkamali ako. Hindi ako tao. Pinanatili si Wang Li Zhuang Fei upang magdulot sa kanya ng masamang balak. Hindi ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Patawad po sa inyo. Lin Fei, ilang mga duwag ka ba? Simula nang mamatay ang nanay mo, ako na ang tumulong sa'yo. Ngayon, isang salita mula sa tatay mo, agad kang luluhod. Ano ka bang lalaki? Wang Li, tama na. Maghihiwalay tayo. Ano? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Ngayon, dalhin mo ang mga bagay mo at umalis ka sa bahay ko. Kayo bang dalawa ay nagtutulungan para apiin ako? Sige, aalis na ako. Sa hinaharap kapag kailangan niyo ako. Ay, ito ang aking pinakasalan na asawa. Sa wakas, tahimik na ang bahay na ito. Tumayo ka at umupo.
Mula ngayon, dito ka na matutulog. Pero kailangan mo ring magbayad ng upa. Dahil ikaw ang ama ni Xiao Bao. Buwan-buwan ay 2,000 siguro ayos lang. Ibibigay ko. Dati, wala akong karapatang maging anak mo. Siyempre, wala pa rin akong karapatan ngayon. Hintayin mong makabawi ako at maging tao. Muli, hinihiling ko na kilalanin mo ako. Dati, hindi ko alam. Isang maliit na tahanan ay may ganitong karaming gawaing bahay. Naghain na si Ginoong Lin. Ginoo Lin, ito ang upa para sa buwang ito. May kailangan, Ginoong Lin. Sa mga gawaing bahay nitong mga nakaraang araw, naiintindihan ko ang iyong pinagdaraanan. Dati, ako ang may kasalanan. Pasensya na at nagdusa ka. Mula ngayon, ang bahay na ito ay dapat mong pangasiwaan. Ayaw ko ng pera mo. Ang kailangan ko ay isang tao na kayang bumangon mula sa mga pagsubok. Anak na kayang harapin ang mga pagsubok. Bakit ganito ang panahon, bigla na lang nagbago? Kanina, sobrang sikat ng araw. Achoo! Kumain na si Ginoong Lin. Tay, anong nangyari sa'yo? Bakit ang init nito? Salamat sa'yo. Tatay. Patawad po. Nakaraang 10 taon. Sobrang mahina ko. Sobrang hindi makabawi. Sobrang pinabayaan si Wang Li. Pasensya na at nagdusa ka. Linfei, tara na at maglakad-lakad tayo. Bakit ka pa may lakas na magpuyat ganito na ang kalagayan mo? Bakit ka nandito, Wang Li? Alam ko na isa kang malaking lalaki. Kailangan pang magtrabaho at magluto ng pagkain at gumawa ng mga gawaing bahay. Kailangan mo pang alagaan si tatay. Napakahirap. Bakit hindi mo ako pahintulutang bumalik para tulungan ka? Hayaan mong bumalik ako para tulungan ka. May mukha ka pang bumalik. Ito ang bahay ko, saan pa ako pupunta? Ate, hindi ka ba nagmamayabang na makakakuha ka ng pera? Ngayon ay tinanggal na si Lin Jiangwo sa bahay. Mukhang hindi ka rin gaanong maganda sa pamilya Lin. Hindi pwedeng umalis sa kasal na ito. Hindi kayang tanggapin ng pamilya Wang ang ganitong tao. Kung hindi ka babalik sa bahay ni Linfei sa gabi, huwag ka nang bumalik. Wang Li, may mukha ka pang bumalik. Tatay, alam kong hindi mo ako gusto. Ayaw mo akong makasama kay Linfei. Pero ako ang kanyang asawa. Ay nanay ni Xiao Bao. Naiwan mo bang walang ina si Xiao Bao? Kung talagang mahalaga sa iyo ang inyong kasal, gagawin mo akong ganito, humusgahan ako. Tay, nagkamali ako. Pero hindi ko naman sinasadya iyon. Huwag mo nang patagilid na ipaalala iyon. Kinuha ko nga ang 8,000 pesos ninyo. Ngunit ikaw ay may sakit at matanda na. Hindi na makagalaw ng maayos. Hindi ako makapaglingkod. Umaasa kay Linfei. Hindi siya nagtatrabaho at hindi nag-aalaga kay Xiao Bao. Gusto mo bang pagod na pagod siyang mamatay? Sapat na, Wang Li. Maghihiwalay na kami. Walang kinalaman sa iyo ang mga bagay sa bahay namin. Ayaw kong makipaghiwalay. Nandito ako para humingi ng tawad. Bakit kailangan niyong magdiborsyo? Ano pa ang gusto mong mangyari? Kailangan bang makita kung unti-unting pinapatay mo ang tatay ko? Sabi ko, paano ka nakapasok? Siyempre, pinalitan ang tatay ko ang susi. Ito ang bahay ko. Hindi ba ako pwedeng umuwi sa bahay ko? Hindi mo na ba ako mahal? Nawala na ang pagmamahal mula nang kalkulahin mo ang tatay ko.
Lin Fei, pakinggan mo ako. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Kung sakaling may mangyaring masama kay Dad, wala nang oras para magsisi ka. Nagsisisi ako na hindi ko agad dinala ang tatay ko sa ospital ng mga may sakit sa pag-isip. Wang Li, ang huli kong pinagsisihan ay ang hindi agad pagkakaintindi sa'yo. Wala ka ng pwesto sa bahay na ito. Saan ka nang dalhin, doon ka rin bumalik. Ayaw kong makipagdiborsyo. Hindi pwedeng mawala si Xiao Bao sa kanyang tahanan. Yele, sa tingin ko hindi ka natatakot na mawala ng tahanan si Xiao Bao. Takot ka siguro na mawala ang 8,000 kong pensyon sa pagretiro. Umalis ka na, umalis ka. Kahit paano ka pumasok dito. Ngayon, umalis ka na. Ipapadala ko ang kasunduan sa diborsyo sa bahay mo. Lin Fei, alam ko na ang pagkakamali ko. Ako'y nagkamali sa isang iglap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? Mula ngayon, ang bahay na ito ay susunod sa iyo, bitawan mo na. Lin Fei, maghintay ka sa akin. Hindi ako makikipagdiborsyo. Ay, may katotohanan ang sinabi ni Wang Li. Naghiwalay kayo. Si Xiao Bao ang pinakamasakit. Tay, ang ibig kong sabihin ay, kailangan mong ipaglaban ang kustodiya ni Xiao Bao. Maaaring humingi ka ng tulong kay Tito Weidong para dito. Hoy, Lao Chena. Anong nangyari? Hindi ba umuwi si Wang Li sa bahay ng kanyang mga magulang? Sinasabing nagalit na naman si Wang Li. Sinasabi na hindi siya makikipaghiwalay. Ano ang iniisip mo, Laolin? Baka maghain na lang ako ng kaso. Ayaw kong dalhin sila sa hukuman. Inosente si Xiao Bao. Talagang sobra si Wang Li. Ngunit walang kasalanan ang bata. Sige, susunod na lang siya magulo ulit. Makipag-ugnayan ka sa akin agad. Pupunta ako para makipag-usap sa kanya. Nanay, Ate, anong sinabi ni Li Fei? Baka naman ay pinagtatabuyan ka na naman nila. Ate, malapit na akong mag-expire sa hulog ng kotse ko. Hindi ka naman kumikita ng masyadong malaki sa trabaho mo. Hindi ko alam kung sino ang hahanapin ni Li Fei para patahimikin. Ang utang mo, ikaw ang dapat magbayad. Hindi pa ba sapat na nahiya tayo sa pamilya natin? Wang Qiang. Nagtatago kayo sa akin at nagplano kay Lin Jianghu kasama ang iyong ama. Para lang sa utang sa sasakyan mo. Walang pakialam sa inyo ang mga bagay ko. Isang dalawa, hindi mo maiiwasan ang mga alalahanin. Tingnan ninyo ang mga kalokohan na ginawa ko para sa inyo. Hindi ko naman ito ginagawa kundi para sa kapakanan ng kapatid ko. Kung hindi, pupunta ako para saktan si Lin Jianghu. Kapatid, ikaw ang may kasalanan sa iyong sariling pagkukulang. Huwag mo akong sisihin, ha? Sa hinaharap, ikaw na ang bahalang mag-isip ng paraan para sa iyong pautang. Sige na, Xiao Bao, kumain tayo, ha? Mom, Dad, do you think he looks bit like an older sister? Hindi ba't magmamasid ka na lang habang nawawala ang aking mahal na sasakyan? Nawalan ka ng isang sasakyan. Ang nawala ng ate mo ay isang buong pamilya. Mukhang gusto mo lang makisali sa gulo. Hindi pa sila naghiwalay ngayon. Gusto mo bang maghiwalay sila? At ikaw, parang tinamaan ka ng asno sa ulo. Kaya ka lang nakagawa ng ganitong masamang bagay sa kapatid mo. Hindi ko kayang kumain ng pagkain na ito. Kumain na kayo. Nagluto na si Papa. Lin Fei, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, okay ba? Talagang hindi ako naging mabuti sa tatay dati. Sinasalita ko sa langit na talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Ngayon alam ko na ang aking pagkakamali. Huli na. Sa mga taon nating mag-asawa, ganito ka na lang kawalang puso. Wang Li, dati ay kaya mo akong kontrolin, pero ngayon hindi na. Sino ang makakakita sa mga walang kwentang ito? Wala akong ama, at sa panahon ng pagkakasakit niya, inalagaan ko siya. Ang pinakamalaking aral ay ang pagiging bulag noon. Nakasalalay ako sa isang puting mata na lobo tulad mo. Pinabayaan ng tatay ko ng higit 10 taon ang mga pagdurusa. Ngayon ay malinaw kong sinasabi sa iyo. Ako ang bahala sa natitirang buhay ng tatay ko. Mas mabuti kung maayos ang usapan tungkol sa diborsyo. Kung hindi pwede, ayos lang sa akin na si Tito Weidong ang humawak nito. Ganoon na ako kaamo. Hindi ka pa rin handang magpatawad. Ito lahat ay pinilit mo ako. Lin Fei, ikaw na taksil na lalaki. Lin Fei, tanungin mo ang tatay mo, ilang tanong lang ay ayaw na ng asawa at mga anak. Nararapat ka ba sa 10 taong relasyon natin? Ano bang nangyari, Lin Fei? Pasensya na, Ginoong Zeng. Ang paghawak ko na ito.
Lin Fei, ikaw na tinalikuran ang iyong pamilya, isang taksil. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag tayong magdiborsyo. Binantaan mo ako. Ayaw ko lang na magkalas ang pamilyang ito. Ikaw ang kasintahan ni Xiaolin. Tawagin mo na lang akong Ginoong Zeng. Zeng Zong, ang malas ko naman. Walang sariling desisyon si Lin Fei. Para sa mga maliliit na bagay, kailangan mo pang makipaghiwalay sa akin. Wala na akong magawa kaya't sinundan ko siya sa kumpanya. Tama ba ang ganito? Pinaalis pa niya ako at ang anak ko sa bahay. Bakit bigla na lang nag-away tungkol sa diborsyo? Sinasamahan kita ng maraming taon. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Alam mo ba na ito ay paninirang puri? Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng pulis. Bakit kayo nag-aaway, pamilya? Magpakatatag ka muna, huwag itong makaapekto sa trabaho. Huwag nang tumingin, umuwi na tayo. Wang Li, ayaw mo bang talagang pakialaman ang trabaho ko bago ka matahimik? Huwag mo na akong i-pressure, nakakainis na. Sana pinatawad ka na ni Jailin Fei. Pahiram ka sa akin ng ilang libo para makaraos. Hindi siya nagpasya na patawarin ako, tapos na ang aking kasal. Ano na ang gagawin ko sa utang sa sasakyan? Alam mo na ang tungkol sa car loan. May kamay at paa ka, hindi mo kaya. Kumita ka ng sarili mong pera. Nandyan pa si Xiao Bao. Hindi ba kayo pwedeng maging kalmado? Wala na akong kasal. Paano ako magiging kalmado? Bukas, sasamahan kita para makipag-usap kay Ginoong Lin. Pero kailangan mong talagang magsisi. Mommy at Daddy. Si Lin Fei ay determinado na talikuran ito. Nagsumite na ako ng mga materyales para sa demanda. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na maghahatid ng desisyon ang korte. Huwag mag-alala. Sa wakas, hindi na ako kailangang magtiis sa kanyang banta at panggugulo. Ano na ang tungkol sa kustodya ng bata? Ayon sa kasalukuyang batas ng kasal, ang bata ay wala pang 2 taong gulang. Mas malamang na ibigay sa babae. Kung hindi pa umabot ng 8 taong gulang, ibibigay ito sa panig na may magandang kondisyon sa ekonomiya. Malaking posibilidad na ibigay ito sa babae. Tay, madilim na ang gabi. Magpahinga ka na. Lin Fei, kung talagang ibigay si Xiao Bao kay Wang Li, maaari mo bang tanggapin yon? Sa totoo lang para sa akin, si Xiao Bao ay okay sa kahit sino. Basta't siya'y maging malusog at masaya, sapat na yon. Talagang mas mature ka na ngayon. Ako'y labis na natutuwa. Tatay. Si Laoli. Pasensya na. Kamakailan, nagkasakit kayo at hindi ko kayo nabisita. Ako itong hindi marunong umintindi bilang isang biyanan. Ngayon, personal akong dumating upang humingi ng tawad sa inyo. CJ, ituloy mo. Halika, umupo ka. Nakita kong maayos ang kalagayan mo, kaya't nakaka-relax ako. Hindi na uunawaan ng mga bata. Ang kasal ay tungkol sa 2 pamilya. Sayang naman na naghiwalay lang ng ganun. Noong huli, si Wang Li ay nasa bahay ko. Pinaamin mo akong mali sa harap ng napakaraming tao. Hindi mo naman ako itinuring na kamag-anak, ah. Old Lin, alam ko na may sama ng loob at hinanakit ka. Sabihin mo sa akin. Ngayon, sa harap ng mga bata, ako ang magpapasya para sa inyo. Huwag na kayong mag-alala. Ang aking mga bagay-bahay. Halos tapos na ang lahat. Sinasabi at sinasabi muli. Talagang determinado kang ipaalam sa akin na makipaghiwalay ako kay Lin Fei. Huwag mong isisi sa tatay ko ang lahat. Alam mo naman kung anong klaseng tao ka. Kung hindi ka titigil, umalis ka na. Ang tungkol sa diborsyo ng 2 bata, hayaan na nilang sila ang magpasya. Hindi ko na ito pahahabain. Kung maghiwalay sina Laolin at Xiao Fei, ano ang gagawin kay Xiao Bao? Kahit sino pa man, lahat sila ay mga anak ng pamilyang solong magulang. Nakakaapekto sa personalidad yan. Si Xiao Bao, kahit sino pa ang kasama, ay anak ko. Ayaw niyong alagaan. Ako ang mag-aalaga kay Lin Fei. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong agawin si Xiao Bao? Sinasabi ko sa iyo, si Xiao Bao ay laman ko na nahulog. Walang sinuman ang makakaagaw. Bakit mo sobrang pinahahalagahan si Xiao Bao? Hindi mo dapat masyadong alagaan si Lin Fei at ang iyong biyanan. Nagsimula na si Lin Fei sa proseso. Wala na tayong pakialam sa natitira. Tingnan natin, hindi ko kailanman ibibigay si Xiao Bao sa inyo. Si Lao Wang ay nagdala ng gulan sa bahay ngayon.
Walang iba kundi si Wang Li at Wang. Pinagulo ang bahay na parang may gulo at kaguluhan. Dumating na ang tulong. Mabilis niyang matutuklasan. Walang silbi ang mga anak na ito na kanyang pinalaki. Tai, kumain ka na. Narito na. Lin Fei, hintayin mo na maghiwalay kayo ni Wang Ling. Balak kong lumipat at manirahan mag-isa. Bakit naman bigla kang nagsasalita ng ganyan, Dad? Bakit bigla mong sinabi yan? Huwag ka munang mag-alala. Pakinggan mo akong tapusin. Tatay, alam ko na hindi ako magandang anak. Kung hindi ka nasisiyahan, sabihin mo sa akin at magbabago ako. Kaka-recover mo lang sa sakit mo. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, ano ang gagawin ko? Nakatutuwang malaman na mayroon kang ganitong pagmamalasakit. Hindi ito dahil sa'yo. Ayaw kong maging pabigat sa'yo. Bata ka pa. Dapat tayong magtrabaho ng mabuti. Bigyan ng kinabukasan si Xiao Bao. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kaya hindi mo na ako sinisisi. Kung ganito ka na kamaunawain, ano pa ang dapat kong ikagalit sa'yo? Kung gusto mo talagang lumipat, tara na at kumain. Dati ikaw si Wei Dong. Tio, gumawa siya ng survey tungkol sa presyo ng mga bahay sa ating komunidad. Maaari tayong makakuha ng magandang halaga para sa bahay na ito. Balak kong ibenta ito para makakuha ng mas maliit na bahay. Mabuti na lang na ikaw ang nakatira mag-isa. Eh di huwag mo na akong alalahanin. Ayusin mo na lang ang sarili mo. Walang pakialam kung sino si Xiao Bao. Hindi dapat mabawasan ang suporta sa bata. Hindi dahil sa paghihiwalay mo kay Wang Li. Hayaan mong tusukin tayo ng pamilya Wang sa ating gulugod. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ngayon, papatayin kita. Maging mabait ka naman. Pakawalan mo na si Qiangzi ng pamilya namin. Iwanan mo na lang ang pera. Hindi ba dinala ka ng tatay mo para hanapin si Lin Fei? Ano ang nangyari? Walang mangyayari, determinado si Lin Jiang na umalis. Gusto mo pang agawin sa akin si Xiao Bao. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Tinanong ko lang kung ibabalik mo pa ba ang perang ito ngayon. Hindi ba't ilang libong piso lang ang utang mo sa akin? Bakit ka nagagalit, gago ka? Anong angas mo? May utang pa at may dahilan pa. Ate, sana'y tumahimik ka na lang ng kaunti. Ito na si Chen Jie. Maaari bang bigyan niyo ako ng ilang araw pa? Kukunin ko na agad ang pondo para sa utang sa sasakyan. Hindi ba't kaunti na lang ang utang? Tungkol ba sa pagkilos? Isang bagay sasabihin ko sa'yo. Hindi pa makabayad ngayon. Ayon sa kontrata, kailangan niyong bayaran ako ng 300,000. Bakit naging 300,000 na? Kailangan nating tanungin ang inyong mahal na anak. Bigyan kita ng 1 linggo pa kung hindi mo kayang bayaran. Ayon sa kontrata, kukunin ko ang bahay niyo bilang kabayaran sa utang. Hindi ka ba pumunta sa apat na shop para kunin ang sasakyan? Paano ka nahulog sa utang na mataas ang interes? Hindi ako pumunta sa apat na shop. Sabi ni Cheng Ji na bumili ng NA mula sa kanya na may 20% diskwento. Nagbabalik pa ng 30% na kita. Napaamo ako sa sandaling yon. Ganyan kalaking diskwento, naglalaro ka na ba sa buhay mo? Ano ang gagawin ng tatay niya? Hindi tayo pwedeng manood na lang habang pinipilit si Qiangzi na mamatay. Siyang sarili ang nagdala ng gulo sa kanyang ama. Sino ang dapat sisihin sa pagkasira? Ngayon, tapos na ang lahat. Ha ha ha. Si Xiaoli ay maghihiwalay. Si Qiang ay may utang na napakalaki sa mga pautang na may mataas na interes. Paano ko ba dapat ipagpatuloy ang buhay na ito? Bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Ha ha ha. Teka lang, kanina sa kapitbahay pinagsabihan kita na tumahimik ka pero hindi ka tumahimik. Pagkatapos ng diborsyo, pwede kang umibig kahit saan. Huwag kang laging nandito. Ate, parang ibinalik ka na. Bakit ka tumatawa? Mas mabuti na ito kaysa sayo na may utang sa mga mapagsamantala. Sobra na, parang kulang pa ang gulo sa bahay. Kailangan pang ipahamak ako at ang tatay mo bago ka maging masaya. Ang grupo ni Qiang ay sobrang walang takot sa batas. Hindi mo ba naisip na mag-ulat sa pulis? May mga kontratang itinatago ang mga tao. Walang silbi ang pagtawag sa pulis. Kaya't nakatitig ka lang. Nakatingin habang kinukuha nila ang bahay natin. Wang Qiang, ibalik mo na agad ang sasakyan.
Ikaw na lang ang bahalang magbayad ng natitirang pera. Hindi tayo pwedeng matulog sa kalye dahil lang sa pagbili mo ng sasakyan. Tatay, akala mo ba hindi ko gusto? Wala akong kahit anong pera, paano ako makakabayad? Kung mayaman lang ako, kaya niyan sundan ka hanggang sa pintuan. Yung Lin Jiangwo, hindi ba kilala niya ang abogado? Pumunta ka at pakiusapan siya na tulungan ka. Tatay, ang kaso ng diborsyo ko kay Lin Fei. Siya ang abogado na humahawak nito. Siya si Lin Fei. Ang ahente ay tutulong sa atin. Bumubuhay ka ng gulo sa akin buong araw. Papatayin kita, hindi marunong gumalang na anak. May magandang usapan ang tatay niya. Huwag kang makialam, tatay. Ganyan talaga ang masamang ugali ng ate. Huwag mo siyang bigyang pansin. Ano bang nangyari sa akin? Nang ako ay pinagtitripan sa pamilya Lin. Walang isa sa inyo ang nagsasalita. Ngayon, kahit nagdiborsyo na, ako pa rin ang sinisisi ninyo. Tumahimik ka, paano kita tinuruan dati? Magandang samahan ng mag-asawa. Walang pakialam sa mga utos ng mga magulang ng asawa mo. Ngayon, ang kapatid mo ay pinipilit ng mga pautang na may mataas na interes. Tanging si Lin Jiangwo lamang ang makakapagligtas sa kanya. Kung ayaw mong humingi ng tulong kay Lin Jiangwo, humingi ng tawad si Lin Fei ng maayos. Hindi ko kayang kilalanin kang anak na babae. Tama ang sinabi ng tatay mo. Kailangan mong humingi ng tulong kay Lin Jiangwo. Pahingin mo ang tulong ng kaibigan niyang abogado para sa kapatid mo. Baka hindi na tayo kailangan pang magbayad ng bahay at utang. Mom, Dad, huwag kayong maging tanga. Si Lin Jiangwo ang nagturo kay Su Lin Fei na makipaghiwalay sa akin. Ngayon, galit na galit siya sa akin. Paano siya makakatulong sa atin? Tigilan mo na ang pag-asa mo. Huwag ka nang bumalik kung hindi mo nakuha ang tawad ng pamilya Lin. Nanay, pinipilit mo akong mamatay dito ah. Nanay, buksan mo ang pinto. Umiiyak si Xiao Bao kapag hindi niya ako nakita. Huwag kang mag-alala, kahit wala ka, aalagaan ko si Xiao Bao. Kung hindi mo kayang ayusin ang mag-amang kapitbahay. Sinabi ko kay Xiao Bao na patay ka na. Mom, Dad, sobrang walang puso naman kayo. Okay lang na pinalayas ako ni Lin Jiangwo. Kahit kayo, ayaw niyo na rin sa akin ah. Mama at Papa, kaya ko nang mag-balance. Ang galing, bitawan na natin. Hahaha. Talagang hindi ko makita. Hindi mo akalain na para sa sariling kapakinabangan ay pinagsamantalahan mo ang iyong biyenan. Hindi kami makakagamit ng ganitong tao sa aming kumpanya. Ano ba talaga ang ginawa ko? Paano mo naman naidala ang sarili mo sa ganitong sitwasyon? Lin Fei. Lin Fei. Ikaw na lang ang natitira sa akin ngayon. Ah, Wang Li. Lin Fei, alam ko talagang nagkamali ako. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo at sa Dad. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Pinalayas na ako ng mga magulang ko. Ang plano mong ito ay talagang mukhang totoo. Lin Fei, Lin Fei. Tay, kakagising mo lang at hindi ka pa kumakain, di ba? Gagawan ko kayo. Anong trick ang ginagamit niya dito? Hindi ko alam, pero narinig kong pinalayas siya ng mga magulang niya. Ngayon lang siya naisip ang iyong kabutihan nang siya'y maging walang tahanan. Tatay Lin Fei. Kumain na tayo, ngayon ay sumisikat ang araw sa kanlurang bahagi. Huwag mong isipin na ang pagluluto ng isang mangkok ng noodles para sa tatay ko. Mawawala ang mga naunang sugat. Tatay. Dahil nagluto siya. Kumain ka na lang ng kaunti. Ano bang nangyari sa kanya sa bahay ng kanyang ina? Sino ang nakakaalam sa taong ito na hindi pareho ang sinasabi at ginagawa? Ano ang iniisip niya? Tatay, hindi ko sinasabi sa inyo. Noong nakaraang beses, hindi mo nalinis ng maayos ang mga pinggan. Si Xiao Bao ay nagkaroon ng pagtatae pagkatapos kumain. Sa susunod, tandaan na linisin ng mabuti.
Kaya pala noong mga nakaraang taon, ang dami palang ginawa ng tatay. Ano ang lasa ng salted egg ng Dad Lin Fei na noodles? Hindi ba masarap kahit masarap o hindi, natikman ko na. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi ka masaya, maaari ka nang umuwi. Patawad ako. Hindi na ako magtatanong. Kumain ka ng dahan-dahan. Pagkatapos kong kumain, ako ang maghugas ng pinggan. Anong tinitingnan ni Wang Li? Mga gawaing ito ay para sa iyo. Baka naman may problema na sa isip si Wang Li. Titignan ko kung hindi ay ipapalayas ko siya ngayon. Para hindi siya magising at magdala ng gulo. Tignan muna natin bago magdesisyon. Sapat na, Emperador. Hanggang kailan mo ba gustong magpanggap? Magsimula ka ng umalis. Pasensya na, Lin Fei, huwag kang magalit. Sisiguraduhin kong mabilis at maayos ang aking paglilinis. Huwag kang magalit sa akin. Wang Li, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsyo. Hindi mo kailangang magpakumbaba ng ganito. Akala ng iba, inaabuso ka namin. Tatay, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Dati, hindi ko dapat pinabayaan ang inyong mga sakripisyo para sa pamilyang ito. Hindi ko dapat baliwalain ang kabutihan mo kay Xiao Bao. Pati mga estranghero ay pinagsabuatan para saktan ka. Nabulag ako sa aking sariling kasalanan. Sa pagkakataong ito, taos puso akong humihingi ng tawad. Tay, patawarin mo ako, okay ba? Huwag mong isipin na sa pagluluto ng pagkain. Maglinis ng sahig at maglaban ng ilang damit. Hindi mo maaalis ang mga nakaraang utang sa isang iglap. Tama ang sinabi ng tatay ko. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat sa salita lamang. Kailangan ng konkretong aksyon. Tatay, huwag kayong mag-alala. Sisirain ko ang lahat upang patunayan ito. Kailangan ko bang pasayahin kayo? Huwag na tayong mag-alala tungkol doon. Hindi ganoon kabilis ang pag-apruba ng kasunduan sa diborsyo. Pero kung muli kang magtatangkang gumawa ng mga lihim na plano, hindi kita palalampasin. Kamakailan, hindi alam ni Wang Li kung anong nangyari sa kanya. Biglang nagbago ng ugali. Pag-uwi, nagtatrabaho ng walang reklamo. Parang ibang tao na siya. Baka gusto niyang ipaalis ang inyong bantay. Anong klaseng ilusyon ito? Mukhang hindi naman. Matandang Lin. Walang tao sa mundong ito na biglang gumaganda ng walang dahilan. Wala ring tao na biglang naging masama ng walang dahilan. Maging maingat pa rin. Kung may kailangan, tawagan niyo lang ako. Sabi ni tatay, nandito ako para dalhan kayo ng pagkain, Laolin. Hindi ako nagkakamali, si Wang Li ang nagdala sa iyo ng pagkain. Huwag mong sabihin hindi ka naniniwala. Kahit ako mismo ay hindi makapaniwala. Tatay Weidong Uncle. Ito ang espesyal na nilutong sabaw ng buto, buto at yam para sa inyo. Ito ang paborito ninyong inumin. Paano mo nalaman na nandito kami? Tatay, umalis ka kaninang umaga na may dalang kagamitan sa pangingisda. Alam ko na nag-fishing ka na. Pumunta muna ako sa dati kong pinuntahan. Hindi ko kayo nakita kaya narito na ako muli. Masarap ang sabaw kapag mainit pa. Tiyo, tikman mo rin. Marunong ka pang magluto. Tiyo, sa totoo lang, palagi ko namang kaya. Dati kasi sobrang abala sa trabaho, kaya walang oras para magluto para sa tatay. Mukhang hindi naman ito dahil sa kakulangan ng oras. Ayaw mo talagang gawin, di ba? Tito, huwag ka sanang magalit. Tinitiyak ko na sa bawat araw na nandito ako sa bahay. Hindi mo talaga maaasahan na hindi papasukin si tatay sa kusina. Sinasalita ko, kung may isang kasinungalingan, paparusahan ako ng langit. Okay lang ang lasa. Medyo bland lang. Dagdagan mo na lang ng kaunting asin. Tatay, sinabi ng doktor na dapat ka lang magluto ng kaunting mantika at kaunting asin. Nakalimutan mo si Ginoong Lin. Pumasok ka na naman sa ospital. Naubos na ang gamot sa alta presyon, Dad. Na, doon ko lang nalaman na ubos na. Sige, pupunta na ako para bumili. Huwag kang mag-alala. Sakto, dadalhin ko kayo sa komunidad para magpa-check ng blood test. Babalik ako para bumili ng gamot mo. Dadaan tayo sa palengke para bumili ng isda. Gagawa ng sauerkraut na isda para kay Lin Fei. Ito ang paborito niyang kainin. Walang anuman, kakatapos ko lang ng gamot ilang araw na ang nakalipas.
Wang Lifey ay hinila ako para magpa-blood test. Paulit-ulit na pinayuhan ako ng doktor na kumain ng magaan. Ayos lang kung ganon. Dahil tumatanda na, kailangan talagang mag-ingat. Masarap ba? Sa tingin ko hindi. Mali. Tama ang lasa ng sabaw ng buto-buto, Lauli. Mukhang nagmamasid ka lang ng mali. Hahaha. Hoy, Ate, nandyan ka ba sa bahay? hoy kapatid, sa madaling salita. Nagtatanggal ako ng dumi ngayon. Kailan mo matatapos ang usapan kay Lin Jiangwo at Lin Fei? Nandyan na naman ang mga nanghihiram ng mataas na interes. Kailangan mong ayusin ang tungkol sa mataas na interes na utang. Ikaw na ang bahala. Kakausap ko lang sa kanila para mapanatili ang maayos na relasyon. Ngayon ay pinipilit mo akong gawin ang mga bagay ng maaga. Kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang aking kasal? Ate, hindi ka ba magagawa ng kahit ano habang nakatingin ka lang? Alam ko na hindi ka bumalik na may mabuting intensyon. Ngayon, nahuli na kita sa iyong kahinaan. Tatay, hindi ganun. Sa pagkakataong ito, hindi na ako basta-basta tutulong sa kapatid ko. Naniniwala ka ba sa akin? Talaga, talaga. Wang Li, pinagalit mo na naman si tatay. Wala, tumawag ang kapatid ko, sabi niya. Sabi niya na kung hindi pa kami makabayad sa mga pautang, mawawala na ang bahay namin. Kukunin ng nagpapautang ang aming bahay. Kaya nagpapanggap kang mabait sa akin at sa tatay ko. Para lang mapilitang bayaran ng tatay ko ang utang ng kapatid mo. Wang Li, akala ko talagang nagsisisi ka na. Hindi ko akalain na ganyan pa rin ang ugali ng pamilya Wang. Gagawin nila ang lahat para magamit ang tatay ko. Sobrang nabigo ako sa'yo. Lin Fei, sa tingin mo ba sa panahong ito ay niloloko ko kayo ni Dad? Sinasabi ko na taos puso akong humihingi ng tawad. Nakausap ko na ng maayos ang kapatid ko tungkol doon. Hayaan niyang siya na ang humarap sa usaping pautang. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging bulag na nagtatanggol sa kanya. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong tumawag at tanungin siya. Sige, kung papipiliin ka sa pagitan ng iyong kapatid at kay Lin Fei. Pumili ka, sino ang pipiliin mo? Tatay, isa siya sa aking asawa. Isa siya sa aking kapatid na lalaki. Kung maaari akong pumili, syempre gusto ko pareho. Kung kailangan mo akong pumili ng isa, ayaw ko man. Pipiliin ko si Lin Fei. Ikaw lang. Si Lin Fei at si Xiao Bao ang tunay kong pamilya. Iyan ay iyong tunay na kapatid. Maaari mo bang makita ang kamatayan at hindi tumulong? Ano ang magagawa ko? Sabi ng mga magulang ko, kung hindi ka tutulong sa pagkakataong ito, wala na talagang pag-asa ang pamilya namin. Tatay, pakiusap po, tulungan niyo ako. Sa mga pagkakataong ito ng aking pagsisisi, tulungan mo ang kapatid ko. Sa tingin mo, gaano ako kalakas? Si Wang Qiang ay may lakas na mangutang ng mataas na interes. Hindi ba't kayo rin ang nagpalaki sa kanya? Ikaw ang tunay na pamilya niya. Dapat niyong tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Kung sobra na ito, huwag mong sisihin ako kung hindi tinulungan ng tatay ko ang iyong sitwasyon. At saka, sino ang nakakaalam kung anong gulo ang muling gagawin ni Wang Qiang sa susunod? Hindi naman labis, talagang hindi labis. Basta't kayang kumbinsihin ni Dad si Tito Weidong. May pag-asa na ang kapatid ko. Kapag siya ay muling nanggulo, hindi na ako makikialam muli. Sabi ko, bakit ka napakabait? Bigyan mo ako at si Old Chen ng sabaw ng buto. Akala ko'y may plano na pala. Hindi, tatay. Tungkol sa kanya, totoo akong taos puso. Totoo na may hinihingi ako kay Weidong Shu, Dad. Tingnan mo na lang ang aking taos pusong pagsisisi. Tulungan mo naman ang kapatid ko. Basta't sa pagkakataong ito ay handa kayong tumulong. Mula ngayon, tiyak na putulin ko ang ugnayan ko sa kapatid ko. Buong pusong nagmamalasakit sa inyo. Alagaan si Lin Fei. Nagmamasid kay Xiao Bao. Mabuhay ng tahimik at masinop. Ay, Si Li Fei ba ay talagang hindi natutulong sa akin sa pagkakataong ito? Wang Li. Hindi maliit ang usaping ito sa inyong pamilya. Dagdag pa ang mga ginawa mo noon. Normal lang na ayaw tumulong ng tatay ko. Pero huwag kang magmadali. Hindi naman sinabi ng tatay ko na ayaw niyang tumulong. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Hindi ako ibang tao sa mga magkasintahan. Ngunit sulit bang tulungan si Wang Qiang? Ang pagganap ni Wang Li sa panahong ito. Nakikita natin lahat ito. Ngayon ang focus ay
Gusto mo pa bang makasama siya? Siyempre, ikaw ang makakasama niya sa buhay sa hinaharap. Ikaw rin ang makikitungo kay Wang Qiang. Mula simula hanggang sa wakas, ako ang nagiging pasaway. Gusto kong marinig muna ang sasabihin ni Wei Dong. Magsagawa ng desisyon muli ay mabuti. Old Chen, pakiusap, pumunta ka dito. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Sige, walang problema. Ano na naman ang nangyayari? Tio Wei Dong, nagkamali ka ng pagkaintindi. Ano ba talaga ang nangyayari? Hayaan siyang magsalita para sa kanyang sarili. Ganito si Tio Wei Dong. Nadaya ang kapatid ko ng mga tao na nagpapautang ng mataas na interes. Nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Kung hindi, baka makuha na ng ibang tao ang bahay namin. Hindi naman ito dahil sa iyo at sa mga gulo mo, di ba? Mahal na nakababatang kapatid. Pumunta rito para magpanggap na nagdurusa. Hindi ba kayo talagang naloko niya? Hindi ako naniniwala. Sobrang dami na ng mga kasalanan mong nagawa dati. Paano kami maniniwala sa sinasabi mo? Nakapag-ipon na ba ng pera o wala? Ngayon, hindi na maibigay. Nawala na ang daliri ni Wang Qiang. Nagsalita na. Siksaya Oli ah. Talaga bang taos puso kang humingi ng tawad? Bawat daliri mo na itataas ay pwedeng maputol. Kaya mo bang gawin iyon? Binalaan ko kayo. Huwag ninyong galawin kahit isang daliri ni Wang Qiang. Sa utang na mataas ang interes na ito lang. Iyan kaya kong ipasok kayong lahat sa loob. Ano bang nangyayari sa kapatid mo? Pinagsabuatan ka ng mga tao mo para lokohin si Ginoong Lin. Ngayon ay nakasangkot na naman sa usapang pautang. Ayaw na niyang mabuhay. Sabi ni Wei Dong, ganito ang nangyari. Nadaya ng kuya niyang si Cheng ang kapatid ko. Gumawa sila ng mga kontratang itim at puti. Papalagayin mo ang kapatid kong pumirma. Kung hindi makabayad ng kotse, may multa na 300,000. Hindi makabayad ng utang. Kukunin na nila ang bahay namin. Ate, talagang wala na akong magagawa, Dad. Pakiusap, tulungan niyo ako. Wala na akong ibang magagawa, huwag naman ganyan. Hindi kita pipilitin sa bagay na ito, Wei Dong. Ayaw mong makialam sa gulo, hindi kita pipilitin. Mali ang ginawa ni Wang Lin noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako mananahimik. Hahaha, si Old Lin. Ikaw, matandang soro. Gamitin mo ang pang-udyok sa akin. Alam mo na ayaw kong makita ang kawalang katarungan sa mundo. Dilaw na kalendaryo ng mga pangarap. Ayaw ko na. Yung mga taong iyon na nagpapautang ng mataas na interes ay tila walang takot sa batas. Sige lang, tuloy mo. Tama na, Chen Jie. Kung magpapatuloy ka, may mamamatay na. Ngayon alam na niyang matakot. Bakit hindi ka natakot noong pumirma ka ng kontrata? Ibigay mo sa akin ang bahay ngayon na. Titigil na ako. Wala kang galang sa batas. Magkakaroon ka ng kaparusahan. Hindi ka bibigyan ng leksyon ng matandang ito. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Tigilan mo ako. Hindi ka pinapayagang tumawag para humingi ng pera, kaya't humihingi ka ng tulong. Sawa na ako. Ate, pinapapunta kita para mangutang ng pera. Bakit mo siya dinala dito? Huwag nang magsalita, ngayon si Tito Wei Dong na lang ang makakapagligtas sa atin. Narinig ko na ikaw ang leader ng mga nagpapautang dito. Ano ngayon? Sinasabi ko sa'yo, matanda, mas mabuti pang huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat. Sige, pakikialaman ko ang tungkol kay Wang Qiang. Mukhang hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kailangan mong ipakita kung mayroon ka talagang kakayahan. Ako ay isang profesional na abogado. Mula sa sandaling ito, sasagipin ko ng may buhay ang mga karapatan ng mga mamamayan. Ang lahat ng sinabi at ginawa ngayon. Lahat ng ito ay magiging ebidensya sa korte.
Ang dami palang mga estilo niya. Sino ang pinapahintulutan mong matakot? Liu Cheng, nanghutot ka na naman ng utang sa iba. Iligal na pagpapautang. Sangkot sa panginikil. Panlilinlang at sinadyang pananakit. Katatapos lang ng video at tawag kay Wang Li. Nagawa ko na ang pag-iingat ng ebidensya. Ayon sa batas, seryoso ang sitwasyon. Nagsisimula sa 3 taon. Hanggang 10 taon. Kailangan pa ng multa. Sama-sama tayong magtulungan sa pagdikit ng mga kutsilyo. Nandyan pa ba ang kontratang yin yang mo at niya? Nandyan. Nasa hukuman na. Hindi ka lang basta magbabayad ng utang, kailangan mo ring ibalik ang interes. Kailangan mo pang pumasok at magtagal ng 10 taon sa kulungan. Sinasabi ko sa'yo, pag-isipan mong mabuti ang paghihintay mo sa akin. Hindi ko ito basta-basta palalampasin. Sandali lang. Yung sinabi mo kanina ay may tuturing na banta, dagdag na 1 kaso. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon. Pumunta ka at ipaliwanag sa pulis. Tara na. Salamat Tito at dumating ka. Kung hindi, wala na akong buhay ngayon. Nanay, finally nandito ka na. Miss na miss ka na ni Xiaobao. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natutunan na ang aral. Wang Li, hindi ka pa ba nagpapasalamat sa tatay mo? At nandyan pa si Wang Qiang. Agad na pasalamatan si Tito Lin. Salamat Tio Lin. Tatay, huwag mo munang tawaging tatay. Hindi ko pa sinasabing pinapatawad ko kayo. Kung hindi ka tamad at sakim, maaaring makakuha ng pautang na may mataas na interes. Ngayon alam mo na. Hindi madali ang magpalaki ng mga bata habang naglilinis ng bahay. Masaya na ang isang pamilya ay makauwi at makakain ng mainit na pagkain. Napakapili-pili pa. Kapag ikaw na ang gumawa, doon mo lang malalaman kung gaano kahirap. Tatay, alam kong nagkamali ako. Noon, ako ang may kasalanan sa iyo. Mula ngayon, sisikapin kong ituwid ang aking mga pagkakamali. Old Lin, the child is still young. Huwag nang alalahanin ang mga pagkakamali ng iba. Hayaan na lang nabawiin ni Lin Fei ang diborsyo. Mas mabuti pa ang mamuhay ng masaya ang pamilya kaysa sa anumang bagay. Nag-alala lang tayo ng walang dahilan. Sige, maupo na kayong lahat. Pupunta ako para maglagay ng tsaa. Alam ko, Lawang, nalabis mong mahal ang iyong anak na babae. Ngunit ang tungkol sa kasal, si Lin Fei ang dapat magpasya. Tatay, ikaw na ang bahala sa desisyon na ito. Ay naku, bayaw. Nag-aaway ang mag-asawa sa simula, nagkakasundo sa dulo. Saan naman nagkakaroon ng hiwalayan sa isang pagtatalo? Handa ka bang iwan si Xiaobao? Lin Fei. Makinig ka sa payo ng nanay mo. Bakit hindi pa kayo naghiwalay sa kasal na ito? Lin Fei, sa mga taong ito, ikaw ay lubos na sumusunod kay Wang Li. Nakikita namin lahat ito. Dahil sa mga taon ng ating relasyon. Bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Sino ba ang hindi nakakaintindi ng mga pangunahing prinsipyo? Sino mang may kutsilyo sa katawan, tiyak na masakit iyon. Kung hindi dahil sa inyong paulit-ulit na kaguluhan. Nakarating ako kay Wang Li sa puntong ito. At ikaw pa, Wang Qiang. Ayusin mo na lang ang tungkol sa mga pautang. Huwag mong palaging istorbohin si tatay at si Tito Weidong. Magre-retire na silang lahat. Kailangan ko pang mag-alala para sa'yo. Huwag mag-alala, bayaw. Pupunta na ako para mangalap ng ebidensya. Proseso ng pagsasampa ng kaso. Ibalik ang naunang perang iyon. Tapos maghanap ng klase. Hindi na ako magiging tamad. Sana ituparin mo ang iyong sinabi. Kung hindi dahil sa mga magulang mo at sa kapatid mo, hindi mo ito gagawin. Magsisisi ka ba ng totoo sa akin at sa tatay ko? Ako. Anong ikaw? Hindi mo ba talaga naiisip? Talaga namang wala kang kaalam-alam sa pagsisisi. Ikaw na batang ito. Wala akong ginawa. Mom and Dad, my relationship with Lin Fei has lasted over 10 years. Alam niyo na lahat. Saan ako magkakaroon ng ibang intensyon? Noon, talagang sobra ang mga nagawa ko. Ngunit sa pagkakataong ito na bumalik ako, taos puso akong nagsisisi. Sinsero akong nais na maging maayos ang buhay. Sa pag-aalaga kay Dad at Lin Fei. Doon ko lang naisip kung gaano kahirap magluto si tatay. Napakahirap mag-alaga ng bata. Kaya't nagpasya ko sa aking puso. Mula ngayon, alagaan mo ng mabuti si Dad. Maging maingat kay Xiaobao at Lin Fei. Bigyan ng maayos na tahanan ang lahat. Emperador,
Tandaan mo ang sinabi mo ngayong gabi. Dapat mong tuparin ang iyong sinasabi. Kung may mangyari pang kalokohan, huwag sabihin na sina Laolin at Lin Fei. Ako, si Chen Weidong, ang unang hindi magpapatawad sa iyo. Tio Weidong, naniniwala ka ba sa akin? Kayo ngayon ang malaking biyaya ng aming pamilya. Siya ang matagal ng kaibigan ng tatay. Hindi ko kayang hindi pakinggan ang inyong sinasabi. Ayos lang iyon. Ginoong Lin, baka bigyan natin ng isa pang pagkakataon ang dalawang kabataan. Sabi nga ng kasabihan, mas mabuting sirain ang 10 templo kaysa sa isang kasal. Si Lin Fei ang may desisyon. Ano pa ang dapat pag-usapan? Uwi na tayo. Ha! Ha ha ha! Lolo, gising ka na. Sinabi ni Mama na nagluto siya ng kanin na lugaw ngayong umaga. Nagluto siya ng mga batang gulay at nanyutiaw. Sinabi ng Mama ko na itanong ko sa iyo kung ano ang gusto mong kainin sa agahan. Sana sa susunod ay maaga siyang makapaghanda. Kung ano ang inihanda ng iyong ina, iyon ang kakainin ng iyong lolo. E paano kung gusto ni lolo kumain ng mga bituin? Ha ha ha! Kailangan pang kunin ng nanay mo ang mga bituin bago siya makaalis. Ikaw lang ang marunong mang-asar. Hindi pa ba kayo dumarating para magdala ng pagkain? Handa na ang pagkain. Nanay, nandito na ako para tumulong sa pagdala ng pagkain. Tatay. Ano bang iniisip ng tatay kumakain na tayo? Oh, si Old Lin. Si Wang Li ay umuwi na ng ilang araw. Kamusta ka na? Ayos lang naman. Ayos lang iyon. Mas mahalaga ang isang pamilya na tahimik at maayos kaysa sa kahit ano pa. Sa tingin ko, talagang nagbago na si Wang Li. Talagang mahirap makuha. Dapat na rin akong huminto sa puntong ito, hahaha. Matandang Lin. Ano na namang balak mo? Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Si Lin Fei ay may sarili niyang tahanan na dapat alagaan. Hindi na ako makikialam. Hala, Ginoong General si Laolin. Naglalaro ka ng daya dyan. Ito ay tinatawag na pandaraya sa digmaan. Hahaha, ikaw talagang matanda, lalo kang nagiging tuso. Lolo, sa wakas ay bumalik ka na. Anong nangyari, maliit na kayamanan? Mama ay magluluto ng dumplings ngayong gabi. Ang iyong paboritong dumpling na may itlog at leeks. Sabi niya, maghihintay siyang bumalik si Lolo bago ilagay sa kawali. Ngunit matagal nang gustong-gusto ni Xiaobao. Sige, ang lolo mo ang magluluto para sa'yo. Saktong-sakto ang pagbalik ninyo. May isang bagay. Gusto kong makipag-usap sa inyo. Tatay, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Anong nangyari? Tatay, hindi ka ba maganda ang pakiramdam ngayon? Walang tatay na katulad ng dati. Umaga ay naglakad-lakad sa parke. Hapon na nangingisda. Bumalik at diligan ang mga bulaklak. Ayos lang ang lahat. Kaya ba't ikaw ang nagpasama ng loob kay Dad? Wala itong kinalaman kay Wang Li. Ako ang nagdesisyon. Tatay, ano ang napagpasyahan nyo? Ang bahay na ito. Gusto kong ilipat ito sa pangalan niyong mag-asawa. Sa hinaharap, kayo na ang bahalang magbayad ng utang sa bahay. Ang bahay ay para sa inyo na. Lilipat ako. Hindi tayo mag-istorbo sa isa't isa. Tatay, gusto mo bang lumipat? May kulang ba akong pag-aalaga? Lin Fei, pakiusap, hikbiin mo siya. Mabuti naman ang buhay ng pamilya sa isang tahanan. Bakit kailangan pang lumipat ng bahay? Wang Li. Nakita ko ang iyong mga ipinakita sa panahong ito. Ikaw, mabuti naman ang pamilya ni Xiao Bao at Lin Fei, kayong tatlo. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi maiiwasan ang mga hadlang. Saka, gusto ko rin namang maging mas komportable. Tatay, kung sa tingin mo ay nababato ka, pwede kang makipag-chat sa mga chat sa komunidad.
Walang dahilan para maghiwalay ng tirahan. Kung sakaling magkasakit kayo, paano kung hindi natin agad ito napansin? Dad, manatili ka lang dito ng maayos. Hayaan mo akong alagaan ka kasama si Wang Li. Walang kailangan pang hikbi. Napagpasyahan ko na. Maganda ang kapaligiran ng lumang bahay. Sa edad ko ngayon, nais ko lang na makabalik sa aking pinagmulan. Tatay, Sige na, Lily. Siguradong matagal nang iniisip ito ng tatay. Tatay, nirerespeto ko ang iyong desisyon. Ngunit kung babalik kami para makita kayo, huwag naman kayong magreklamo. Siyempre naman. Hahaha. Sa wakas, nakuha ko na ang pinapangarap kong buhay pagre-retiro. Magkanya-kanya kami ng buhay ng anak ko. Wala nang nag-aalala sa kaunting pensyon ko. Si Lin Fei at ang iba ay maaari ring mamuhay ng tahimik sa kanilang mga simpleng buhay. Walang dapat mag-alala sa akin. Si Wang Li ay may sapat na oras sa araw. Nakapaghanap ulit ng bagong trabaho. Ang buhay ng lahat. Lahat ay unti-unting bumubuti. Lolo, sa wakas ay binuksan mo na ang pinto. Miss na miss ka na ni Xiaobao. Tatay. Ay, si Xiaobao. Ang aga mo namang bumisita kay Lolo. Wala akong pasok ngayon, karaniwang nagtatrabaho ang mama at papa. Kailangan ko ring pumasok sa paaralan. Kaya't pagdating ng bakasyon, dumaan na ako kay Lolo. Talagang mabait na apo ng Lolo. Tay, umuusad na ang aking kakayahan sa pagluluto kamakailan. Ako na ang gagawa ng pagkain ngayon. Basta kayong makapag-alaga sa sarili nyo, ayos na yon. Naghanap si Wang Li ng bagong trabaho. Kayo ay nagtatrabaho at nag-aalaga ng mga bata. Kaya mo bang makasabay sa lahat ng ito? Ang trabaho niya ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at may 2 araw na pahinga. Huwag nang pag-usapan kung gaano ka komportable. Tatay, pinili ko siya dahil madali lang ang trabaho niya. Mas makakabuti ito para alagaan kayo at si Little Treasure. Magandang relasyon, magpatuloy ka lang. Sige lang, salamat sa tatay. Lolo, tapos na po ba kayo magsalita? Naghihintay pa ako. Anak, anong hinihintay mo? Siyempre, naghahanap ako ng pagkakataon na makalaro ng chess kasama si Lolo. Ang pagkatalo ko kay Lolo noong nakaraan ay dahil sa kakulangan ng aking lakas. Sa pagkakataong ito, tiyak na wawasakin ko ang aking lolo nang walang natitirang piraso. Sige na. Itaas mo na, hahaha. Turuan kita ng isang trick mula kay Lolo Xiaobao. Ano sa tingin mo? Ayos lang pero gutom na si Xiaobao. Gusto kong kumain ng sweet and sour na ribs. Malapit na. Ihanda na ang chessboard, maghugas ng kamay at umupo para sa pagkain. Yay. Kain na tayo. Salamat sa iyong pagsisikap ngayon. Magsimula na tayong kumain. Nagsalita ang maliit na insekto ng bangka tungkol sa mga rib buong umaga. Tikman mo kung umunlad na ang galing ni Mama sa pagluluto. Salamat, Mama. Kumain ka ng dahan-dahan, walang makikisabay sa'yo. Hayaan mo siyang kumain. Si Xiaobao ay lumalaki na. Kumakain din si Lolo. Si Xiaobao ay marunong nang magpakita ng paggalang sa kanyang lolo. Kahalagahan ng tahanan. Hindi ito kailanman tungkol sa walang hanggan na pagkakagapos at walang katapusang pagkuha. Kundi ito ay paggalang sa isa't isa. Malinaw na pagtingin sa panganib. May mga pagsubok pa rin. Ang suporta na mas makapangyarihan pa sa dugo. Gumamit ako ng isang bahay. Isang paghiwalay. Para sa sarili at para sa anak. Nakuha ang dalawang pinakamahalagang bagay sa natitirang bahagi ng buhay. Kapayapaan.